Hi guys, Happy Independence Day. Kapoy, ang galing lang natin guys doon sa may Luneta Grandstand kung saan po nag-celebrate po tayo ng Independence Day nga po. Mapalad din tayo, nakita din po natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang family, si Madam First Lady Lisa at ang kanyang mga anak andun din po. Ito guys, panahon ito saglit. Okay guys, dito na tayo. Tingnan po natin yung nagaganap na program dito po sa may Luneta. Saan po ginaganap ang ating pong araw ng kalayaan, Independence Day mga kaibigan. Right guys. Alright guys, tingnan natin kung fair tayo makapasok dyan. Alright, natin. Alright guys, nag-umpisa na po ang program. Lapit lang tayo saglit guys. Tingnan natin kung makita natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kalayaan, no obstacle. Oh, hello. Time check. It's already 5:15 ng hapon mga kaibigan. Alright. Simula na po ang program mga kaibigan. Hindi ako nagkakamali. Yung kumakanta ngayon ay yung po sa Channel 7. Start na po siya guys. Pakita natin. Alright. Alright guys, nandito po tayo sa malapit sa may grandstand. Okay. Hindi na tayo lalapit ng masyadong malapit guys. Kita naman natin dito sa monitor yung ganap dito sa program. Manood muna tayo saglit ng program. Bukatin
lumapit doon guys. Ngayon natin. Para makita ninyo guys yung ganap dun sa malapit dito sa may grandstand. Okay mga video kung taga-panood, taga-subaybay, ito na po. Ayan po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kasama ang kanyang anak na si Congressman Sandro. Isang masigabang palakpakan mga kaibigan, lalaki na Garrett Holden, Molly Langley, Manila Skate Dance, pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa ROTC Silent Drillers, at Douglas Diaz Power Dance. At ngayon, upang ihatid ang kanyang mensahe para sa araw ng kalayaan. Alright guys, Ang Pangulo ito na po. ng Republika ng Pilipinas, Ito na po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. R. Marcos Jr. His Excellency, the Most Reverend Charles John Hong and his team members, Executive Secretary Lucas Persamin, and the other honorable members of the Cabinet. The honorable members of the Senate, members of the House of Representatives, the National Historical Commission of the Philippines Chair, Lisa Guerrero Nakpil, Manila City Mayor Hani Lacuna, of course, the proponent of much of what we have received today, Alright guys, First Lady Luis Araneta Marcos. Ito po si Sandro Araneta. Ando po si Sandro. My fellow workers in government, other Kompleto po, distinguished andun din guests, po si ang ating ang mga First Lady. minamahal kong kababayan, magandang hapon at maligayang araw ng kalayaan po sa inyo lahat. ₱126 na taon ang nakalipas mula nung unang itinaas ang watawat ng Pilipinas bilang pagpapahayag ng pagsilang ng unang republika sa kasaysayan ng Asia. At sa ating pagkulita, muli natin bigyang pugay ang diwa ng araw na ito, ang pagkakaroon ng isang malaya at nagkakaisang bayan. Ang kalayaan ito ay hindi nakamit ng walang katumbas na kabayaran. Ang luha, dugo at pawis na inialay ng ating mga ninuno sa dambana ng demokrasya at pagkapantay-pantay. Sa kanila, sa ating mga ninuno, mga bayani,
ihinahandog natin ang araw na ito. Ang tema ng ating paggunita, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, ay nagtatampo sa kahalagahan ng pagbabalik tanaw sa ating nakaraan. Dahil ang tagumpay sa pagtanggol ng ating kalayaan at sa pagbubuti ng ating kinabukasan ay nakasalalay sa ating patuloy na pag-alaala sa kasaysayan. Sa araw na ito, noong taon 1898, isang mahalagang pahayag ang ating ipinarating sa buong daigdig. Itinatampok ng kabanatang ito ang ating kalayaan mula sa higit 300 taong panakop ng mga Kastila. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng ating mga ninuno. Ngunit sinikap pa rin nila makalaya at tanikala ng dayuhang pamumuno. Sa harap ng pang-aapi at pagpapasakit, hindi pinahintulutan ng ating mga bayani na tayo ay mag-api. Ang pagpaslang sa tatlong paring sekular na sina Mariano Gomez de Los Angeles, Jose Apolonio Burgos y Garcia, at Jacinto Zamora y del Rosario, o mas kilala natin bilang Gombursa, ang siyang pumukaw at nagmulat sa kamalayan ng taong bayan sa ating pagkabansa na hiwalay na tayo sa Espanya at sa Simbahang Katoliko. Ang kanilang di makatarungang kamatayan ang siyang nagsilbing mitya sa pagsiklab ng mga kilusang nasyonalismo. Una rito, ang mga reformista na pinangungunuhan ng mga ilustrado tulad ni Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Reyna, at ang mga magkapatid na Antonio at Juan Luna. Gamit ang kanilang angking tunong at galing, nakipagsapalaran ang mga ilustrado sa pangingibang bansa upang pag-aralan, siyasatin at isulong ang mapayapang paraan ng pagbabago. Pinangarap nila na makapit ng mga Pilipino karapatan na mabuhay ng payapa at ang kapangyarihan na ihalal ang kanilang mga pinuno. Subalit ito ay hindi napakinggan ang panawagan ni Jose Rizal. Pagpus ay ikinulong at siningkil ang kanilang kalayaan. Dahil dito ay sumiklab ang mga kilusang revolusyonaryo sa pangunguna ng mga katipunerong iniibig na palayain ang ating bayan sa pamamagitan ng mas mariling pag-aaklas. Noong ika-23 ng Agosto, taong 1896, pinulit ng mga katipunero ang kanilang sedula na naghudyat sa simula ng himagsikan laban sa mga Kastila. Ang kamatayan ni Jose Rizal sa Bagong Bayan na ngayon ay tinatawag natin na Luneta, ang siyang nagpatibay sa damdamin ng mga revolusyonaryo na ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa. Matapos ang pakikibaka sa loob ng maraming taon sa ilalim ng pamumuno ni General Emilio Aguinaldo, tuluyan nang nakamit ang ating kasarinlan noong ika-12 ng Hunyo ng taong 1878. Noong ika-23 ng Enero, taong 1879 ay ganap na itinatag ang Republika ng Pilipinas. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, sumailalim pa ang bansa sa pananakop ng mga Amerikano na humantong sa hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Patuloy na isinulong ng mga Pilipino sa pamumuna ni Manuel Quezon at Sergio Osmeña ang kasaganlan at kalayaan ng bansa. Sa kanilang pagsusumikap na itatag ang Commonwealth of the Philippines upang magsilbing tulay patungong ganap na kalayaan. Subalit bago pa man natin makamit ang pinapangarap na kasarinlan, sinakop ang Pilipinas ng bansang Hapon. Sa loob ng higit 3 taon, nakipaglaban ang mga Pilipino kasama ang mga sundalong Amerikano sa puwersa ng Hapon.
Libo-libong Pilipino ang nagbuwis ng buhay bago natin nakamit ang kalayaan mula sa Hapon noong taong 1945. Sa sumunod na taon ay ganap na nakamit ng mga Pilipino ang kalayaan. Mga kababayan, hindi lamang ito karaniwang pag-alaala sa mga himagsikan ating napagtagumpayan. Nais ko ipabatid sa taong bayan, lalo na sa ating kabataan, ang pagpapakasakit ng ating mga ninuno at bayani upang makamtan natin ang kalayaan at ang kapayapaan. Nakakalungkot isipin na marami sa mga kabataan ngayon ang hindi kilala ang kumpusa. Nakalimot na sila sa lahat ng pinagdaanan ng ating bansa upang magkaroon ng kasaninlan. Ang kalayaan ay inaalagaan, binabantayan, at ipinaglalaban. Sa sandaling mapabayaan natin ito, maaring itong mawala at maagaw muli sa atin. Sinisimbolo ng okasyon natin ngayon ang parada ng kalayaan na masasaksihan natin maya-maya. Ang ating pagsisikap na maisabuhay sa puso ng bagong Pilipino na narito ngayon. Ang tunay na diwa ng kabayanihan, kalayaan at pag-asa. Ito ay hindi lamang paggunita sa ating kasaysayan, kung hindi isa rin hamon na patuloy na ipaglaban ang ating kalayaan. Kaya naman, sa pagdiriwang natin ito, binibigyang pugay natin ang lahat ng nag-alay ng buhay at lumaban para sa ating kalayaan at kasaninlan. At kaakibat ng pagpapahalagang ito ay ang ating pangako na ipagpapatuloy ang kanilang sinimula. Ang ating buong loob na panindigan para sa ating karapatan bilang insang bansang malaya. Ang ating tapat at masiglang pakikilahok sa mga gawain makakabuti sa ating mga pamayanan at ang ating walang humpay na pagsisikap upang mapabuti ang pamumuhay ng ating mga mamamayan. Ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan. Kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkulin ipagtanggol ang ating nasasakupan. Ipakita natin sa buong daigdig na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o sa yaman, kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating ipinaglalaban. Sa alab ng pag-ibig sa bayan at sa di matatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan. Mananatili tayong matatag at hindi tayo matitinag. Sa madaling salita, hindi lamang tayo lumilingon sa nakaraan ngayon. Isinasabuhay natin ito sa bawat hakbang na matungo sa mas malayang hinaharap. Bilang pagtatapos, tinatawagan ko kayong lahat na patuloy na tangkilikin at ipagmalaki ang ating pagiging Pilipino. Tayo ay papangon at aangat bilang isang bansa na may malinaw na pananaw sa kinabukasang inaasam. Magsama-sama tayo sa paglalakbay tungo sa isang mas maliwanag at masaganang buhay. Sa bawat hakbang, sa bawat pagpupunyagi, ipagpatuloy natin ang laban para sa kalayaan. Kalayaan mula sa kahirapan, kagutuman, kawalan ng katarungan, at iba pang mga balakid sa ating pagpunta. Lagi lamang po nating tandaan, ang kasaysayan ang siyang susi natin tungo sa wagas at tunay na kalayaan at sa kinabukasang puno ng pag-asa, kaliwanagan at kasaganahan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipino! Ito na po, natatapos na pong pagkasalita ng ating mahal na Pangulong Marcos. Nagsimula na muli ang ating program. Maraming salamat po, mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. And guys, kasama niya po ang kanyang pamilya. Tampok ating ngayong First Lady. araw ang parada ng kalayaan, isang pagtatanghal at
pagpapakitang gilas ng malikhaing Pilipino. Tama ka dyan, Bel. Pangungunahan po yan ng ating sandatahang lakas, ang ating parada. Nakikita po natin sila dyan. Ayun. Kasama ang ating mga delegasyon mula sa iba't ibang mga local at national government agencies. Ang 10 mahalagang kaganapan at pag-aalsa na siyang ginanap sa iba't ibang dako ng Pilipinas ang ating masasaksihan, dala ng iba't ibang mga probinsya. Kasunod naman ang unang 10 ahensya ng pamahalaan na ipinanganak kasabay po ng ating republika. Yes, Paolo, excited na ako dahil alam mo ba, hindi lang to basta-basta parada, kundi isang patimpalak. Ang manalalong float ay magkakamit ng bonggang-bonggang papremyo. Oo, kaya huwag na po natin patagalin pa. Eto na po, isang masigabong palakpakan para sa Parada ng Kalayaan! Alright guys, nagsisimula na po ang Parada ng Kalayaan. Sa mapagpalang hapon, ang aming hatid na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kababayan at panauhin. Kami sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay nakikisa sa ating ikasandaan at 26 na taong anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan. Alright guys, ito po Sa ating okasyon ito, mga ating tunghayan ang kasangkataan. palatang sumasagisa sa evolusyon ng isang malayang bansang Pilipinas bilang pagpapahalaga at pagbibigay karangal sa dakilang araw na ito na may paksang diwang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Narito po ang mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Sila na nagtataglay ng katapangan at kagitingan, patuloy na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan na ating tinatamasa. Maaasahan sila sa panahon ng pangangailangan sa anumang larangan, saan man at kailanman. Bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng mga kawal Pilipino, mga kasapi ng Sandatahang Lakas. Pinangungunahan ito ni Major General Domingo Bigo Buay, Commander ng Installation Management Command Philippine Army. Ang kanyang kalupunan, Colonels Domingo Meschola Jr., Rustico Villanueva, Sadiri Tabutol, Rick Michael Baring, at Captains Boyd Amorado at Jonathan Salvilla. Mangyaring magsitayo ang lahat para sa pagdating ng ating watawat ng Pilipinas. Alright guys, ito na po, makikita natin ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay kanyang binibigyan pugay
PNP Aviation Security Group, isang Special Operations Unit sa pangunguna ni Police Captain Ernesto Frogoso Jr. Kabilang din po sa hanay ng ating kapulisan ng Mobile Force Battalion, SWAT at Highway Patrol Group na tinaguriang The Guardians of the Highway. Narito rin ang PNP Search and Rescue, Forensic Group at Civil Disturbance Management. Isinusulong ng ating kapulisan ng pangarapin o bisyon na maging isang ahensya ng mga lingkod bayan na may kakayanan, epektibo at mapagkakatiwalaang pulisya sa pakikipagtulungan sa mga komunidad tungo sa pagtatamo ng tahimik, maayos at ligtas na kapaligiran upang pamuhayan at ganapan ng kalakalan. Isa naman po sa ating pangunahing tagapangalaga at tagapagtaguyod ng kaligtasan, kalinisan at seguridad sa ating karagatan at yamang dagat, ang Philippine Coast Guard na pinamumunuan ni Coast Guard Commodore Eduardo De Luna Jr. Ang kanyang kalupunan, Coast Guard Captain Sector Rafin Michael Landag, Oliver Tanseco, Coast Guard Commanders Alberto Ferre, Alexander Corpuz at Richard Gura. Ang unang batalyon ay nasa pamumuno ni Coast Guard Commander Arvin Liwane. Pinalakas sa Republic Act 9993 of Philippine Coast Guard Law, ang PCG bilang ganap na Uniformed and Armed Service attached to the Department of Transportation and Communications. Ang pangalawang batalyon, pinamumunuan ni Coast Guard Lieutenant Commander Paul Ives Kakanindin. Pangunahing tungkulin ng Philippine Coast Guard, ang Maritime Search and Rescue, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, Maritime Law Enforcement at Maritime Security. Sumusunod po ang mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection sa pamumuno ni Fire Chief Superintendent Junito Maslam, ang kanyang kalupunan, Fire Senior Superintendents Florian Guerrero, Douglas Guiab, Aristotel Banyaga, Eugene Briones at Menandro Bastian. Ang unang batalyon ay pinamumunuan ni Fire Superintendent Jeffrey Atienza. Responsable ang ahensyang ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas o supresyon ng panganib at kapinsalaang dulot ng mga sunog sa mga gusali, kabahayan at iba pang katulad na istruktura, gayon din ang kagubatan at mga sasakyang panlupa at pandagat. Ang pangalawang batalyon ng BFP ay nasa pamumuno naman ni Fire Superintendent Ronaldo Sanchez. Bahagi ng pagsisiguro ng BFP ang pagtugon sa mga paalala at mga hakbangin laban sa sunog, ang edukasyon sa fire safety, fire protection at life safety systems. Ang Bureau of Fire Protection of BFP ay nasa pangangasiwa ni Fire Director Luis Uralta Puracan at kumikilos sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Kilala rin sa tawag na Jail Bureau, ang Bureau of Jail Management and Penology, binuo sa pamamagitan ng Republic Act 6975 na nasa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Ang grupong ito ay nasa pamuno ni Jail Chief Superintendent Arnel Peralta. Ang kanyang kalupunan, Jail Senior Superintendent Jonathan Lavapie, Lorenzo Reyes Severino Kita, Ronaldo Seno Ambrosio Ambulan, Jose Chemelo Taol at Ruelito Bobadilla. Ang sumusunod na batalyon ay nasa pamuno ni Jail Superintendent Erwin Reyes. Bahagi ng mandato nito ang pagkontrol na pang-administratibo at operasyonal sa lahat ng kulungan sa syudad, sa distrito at munisipal sa buong bansa. Pangunahing pinagtutuunan ng pansin nito na pakaingatan at i-develop ang mga taong tinaguriang deprived of liberty o detainees na naakusahan sa korte. Mga pansamantalang nakadetine habang umuusad ang investigasyon, mga naghihintay sa pinal na hatol at maging mga nahatulan o nasintensyahan na. Narito naman po ang ating mga kawani ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinamumunuan ni Investigation Agent 5 Irvin John Coderes. Ang kanyang kalupunan, Agents Arnold Fiel Navarro, Matt Joffrey Rayala, Kevin Codamon at Roy Castillo. Nariyan din po ang kanilang mga commanders na sina Agent Alfredo Santiago Jr., Gregor Bogalin at Raymond Paglikawan. Kinakatawan ng mga profesional na tagapagpatupad ng batas laban sa iligal na droga, ang Philippine Drug Enforcement Agency ay nagsisilbing tagapagtanggol ng bansa laban sa ipinagpabawal na gamot. Ang mga kawini ng PIDEA ay pawang nagtapos sa PIDEA Academy.
Sa loob ng 22 taon, ang PDEA ay nangunguna sa pagpapatupad ng komprehensibong kampanya laban sa iligal na droga sa pamamagitan ng mga programang naglalayo na mapaiwas ang tao sa droga, mapalayo ang droga sa kanila at mareforma ang mga nabiktima ng iligal na droga. Mga kababayan, atin pong natunghayan ang ating sandatahang lakas, ang pamansang pulisya at ang tanod baybayin ng Pilipinas. Kasama ang Bureau of Fire Protection, ang Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Drug Enforcement Agency na maaasahan mapaanumang larangan saan man at kailanman. Sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan, katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa isang matatag na kinabukasan ng ating bagong Pilipinas. Sa pagsilang ng ating Republika, mga makasaysayang mga kaganapan ang mga umusbong sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mga pag-aalsang nagpakita ng at kolektibong mithiin ng ating mga kababayan. Ito ang kwento ng ating pagkamit ng kalayaan. Ito ada ng kalayaan. Sigaw ng Kandor, ika-25 ng Marso 1898, Ilocos Sur. Ang sigaw sa Kandon o Enquiste Kandon ay kinikilala bilang isa sa pinakaunang pag-aalsa sa muling pagsiklab ng himagsikan sa Pilipinas. Noong ika-25 ng Marso 1898, ang puwersa ng mga Ilocanong Katipunero sa pamumuno ni Don Isabelo Amaya ng Kandon, Ilocos Sur ay nag-alsa laban sa mga Kastila. Nagawa nilang makuha kumbento at sentro ng bayan ng Kandon. Bagamat may na naging tagumpay sa Kandon, pansamantala silang umatras sa kabundukan ng Cordillera at ipinagpatuloy ang laban para sa kalayaan. Gala muna tayo mga kaibigan. Harap-harap tayo ng okay. Ano masasabi nyo? Ano masasabi nyo ngayong Hari ng Kalayaan? Ano po? Okay, mga kabataan nyo, nagbibiro po sila mga idol. Alright. Time check, 6 o'clock hapon. At yung mga tao, nagdadatingan na po ngayon guys. Actually, punong-puno na nga guys eh.
Ito na sila, doon po malapit sa may grandstand, punong-puno na po ang tao, kaya dito na po, second layer, ito na po. Okay guys, mabuhay ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mabuhay ang Pilipinas. So, dito lang po ba ang daanan papababa, palabas? Opo. Dito lang po. Okay. Sige po, sir. Okay, guys. Papasukin natin muna yung mga maraming tao, guys, bago tayo mag-exit. At punta naman tayo doon sa may punta naman tayo dito sa may CCP complex. Okay guys, time check 6:01 ng hapon guys. Tuloy-tuloy po yung mga tao. Dagsana po ang mga tao at sila ay handa makapag-celebrate dito po sa ating araw ng kalayaan. Okay guys, araw ng kalayaan. Hello. Alright guys, ma'am, pwede kong tumawag dito pa. Guys, sila ating nagigiting na sandatahang kapulisan. Mabuhay ang Pilipinas! Guys, ito pong ating napapanood, hindi po ito ito po ay celebration po ito po ng ating sir. Ito po ang ating mga magigiting na sandatahang ng Pilipinas. Sila po, sir. Yes sir. Okay guys, pag nakikita natin yung ganitong klaseng mga sitwasyon, napipil po natin yung safe natin talaga eh. Diba mo, ito po yung ating mga magigiting na kapulisan. Sila po yung mga handa po na ipagtanggol ang ating kalayaan. Yeah, guys. Okay guys. Tigilan tayo. Medyo hindi na po natin ipapakita dito kasi baka bawal po siya. Kaya guys, sensya na. Dito na lang po tayo.
Alright guys, meron din po isang vlogger. Independence Day! Hi guys, may isa po vlogger na nakita tayo. Oh, diba? Sa ngayon wala muna tayong pag-uusap ng negatibo. Basta tayo, pag-usapan natin muna sa channel na to yung magandang sinabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kanina dun nga po sa may Luneta Grandstand. So dapat guys, tama ang Pangulong Bongbong Marcos, mahalin natin ang ating bansang Pilipinas, protektahan natin at wag natin hayaan na yung kalayaan natin mawala yan. Pahalagaan natin yan guys. Living night. Saka lang tayo next video, pag-usapan kung ano man ang dapat usapan.